Dominant Protector. Credit to the author. 4,531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dapat malaman na kahit na ang dating hari ng mga espiritong hayop na napakalakas at hindi magagapi, ay hindi nang ahas na magsimula ng isang malawakang digmaan sa mga taong nagsasaka. Sa huli, naabot nila ang balanse at tahimik na pag-unawa sa pag-iisip sa kanilang sariling negosyo. Paano ngang isang vermilion bird lamang ay magkakaroon ng ganoong katapangan at ambisyon? Binubuli at pinahiya ng mga tao ang aking Spirit Beast clan. Mga kapwa ko Spirit Beast Brothers, ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin? Ang Asher Dragon ay sumusulpot sa mismong lugar ng walang kaunting pagtatago. F*** the humans. Dugo para sa dugo. Tama, let the humans pay the price. Tayo, mga Spirit Beast, hindi pwedeng maging duwag. Heal. Heal. Ang lahat ng mga espiritong hayop sa lugar ay biglang sumabog na may nakakagulat na aura na nakamamatay. Pati ang langit ay naapektuhan nito. Ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay natatakpan na ngayon ng maitim na ulap na may kidlat at kulog. Ang sadyang udyok ay ganap na nagpukaw ng matinding galit ng lahat ng mga espiritong hayop na naruroon. Anumang makapangyarihang espiritong hayop ay mayabang at masuwain. Sa kanilang mga mata, ang mga taong nagsasaka ay pagkain lamang. Ngayong bigla nilang napagtanto na ang kanilang marangal na espiritong hayop na angkan ay binubuli ng mga tao hanggang sa antas na ito, paano sila magpapatuloy sa kompromiso? Lahat, tumahimik. Nang makitang nakamit na ang epekto, muling sinenyasan ng Asher Dragon na tumahimik ang mga espiritong hayop. Sinabi niya sa malalim na tinig, ang presyo ng pagsisimula ng digmaan ay masyadong malaki. Hindi natin magagawa ito maliban kung ito ang huling paraan. Gayunpaman, ayon sa utos ng hari, kahit na hindi tayo magsimula ng isang digmaan sa mga walang hiyang tao, dapat nating kontrolin man lang ang sarili nating teritoryo. Pag-aari natin ang kontinente ng Timog, at hindi tayo papayag na dumating at umalis ang mga tao sa gusto nila. Si Terence at ang Moldite ay parehong nagulat. Mula sa tono ng Green Dragon, maaaring gusto niyang paalisin ang lahat ng tao sa kalapit na dagat ng South Continent, o patayin silang lahat. Kung ganoon nga ang kaso, bagamat hindi ito kasing seryoso ng isang malawakang digmaan, tiyak na hindi ito maliit na bagay. Kung may nangyaring mali sa proseso, malamang na umakyat ito sa isang hindi na matutubos na yugto. Lihim silang nabigla, ngunit ang makapangyarihang mga espiritong hayop na naruroon ay walang ganoong pag-aalala. Maliban sa ilang mas maingat na individual, karamihan sa kanila ay mga warmongers na hindi makapaghintay na magsimula ng isang malawakang digmaan. Kung sinabi ng mga nakatataas na gusto nilang lipulin ang mga tao sa dagat ng Timog Kontinente, tiyak na susuportahan sila ng dalawang kamay at paa. Kaya, alinsunod sa utos ng inyong kamahalan, napag-usapan at napagdesisyonan namin ng nakatatandang Vermilion Bird na magpapadala kami ng isang Panginoon ng lungsod at isang departamentong administratibo sa lahat ng mga pangunahing lungsod sa katubigan ng Timog Kontinente. Sila ang mananagot sa pagkolekta ng buwis sa mga tubig ng Timog Kontinente. Mula ngayon, lahat ng mga magsasaka ng tao na pumupunta sa kontinente ng Timog ay dapat magbayad ng buwis sa ating kontinente. Sinamantala ng Asher Dragon ang pagkakataon at inihayag sa malinaw na boses. Nagbabayad ng buwis. Sabay na natigilan si Terence at ang damting, kakaiba ang hitsura sa kanilang mga mukha. Kaya ito ang plano ng Ibong Vermilion, hindi sila nagsimula ng digmaan sa bagong Asher Dragon na ito, ngunit ginagamit ang pangalang ito para kumita ng kayamanan. Ang rehiyon ng dagat ng Moling ay ang pinakamaunlad at matatag na rehiyon ng dagat sa rehiyon ng dagat ng Timog Kontinente. Ito ay medyo malapit din sa aming Anloo Cultivation City. Sa makatuwid, pagkatapos ng talakayan sa pagitan namin ni Elder Vermilion Bird, napagpasyahan naming ibigay ang pinakapinakinabangang rehiyon ng dagat sa espiritong hayop na kapatid na naruroon. Kailangan ka ng hari upang mapanatili ang batas at kaayusan at mangolekta ng buwis sa kanyang kalooban. Pinasigla siya ng Asher Dragon. Payag ako. Ang grupo ng mga espiritong hayop ay agad na tumugon ng sabay-sabay, lahat sila ay sumasayaw sa tuwa at pananabik.
Ang aking hari ay matalino. Ang mga walang hiyang taong ito ay dapat magbigay pugay sa aking hari noon pa man. Handa kaming paglingkuran ang aking hari at ginagarantiyahan namin na matatapos namin ang aming misyon. Bagamat makapangyarihan ang mga sekta ng tao, ang lahat ng mga nagsasaka ng tao sa dagat ng Timog Kontinente ay hindi katugma sa angkan ng espiritong hayop. Madali nilang maipadala ang ilang makapangyarihang espiritong hayop at sugpuin ang lahat ng mga magsasaka ng tao sa dagat ng Timog Kontinente. Walang duda tungkol dito. Sa makatuwid, hanggat ibinigay ang utos, ang kapalaran ng mga magsasaka ng tao sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente ay tiyak na mapapahamak. Wala silang kapangyarihan na labanan ang Behemoth Spirit Beast Clan. Kung sino man ang sumuway, sila ay dudurog. Para sa angkan ng espiritong hayop, ito ay isang negosyo lamang na walang kapital. Ito ay isang natural na matabang piraso ng karne na nakasabit sa harap nila. Hanggat nagutos ang mga nakatataas, maaari nilang lunukin ito anumang oras. Nagpalitan ng ngiti ang Azure Dragon at ang Vermilion Bird habang nakikinig sila sa kaguluhan. Ito ay isang plano na matagal na nilang pinlano. Ang pangungulekta ng mga buwis ay ang unang hakbang lamang ng kanilang plano, at mula sa mga reaksyon ng karamihan, ang mahalagang unang hakbang na ito ay malinaw na nagtagumpay. Tulad ng inaasahan ko, ang Vermilion Bird ay isang ambisyosong tao na hindi alam ang kanyang lugar. Kakakontrol lang niya sa Spirit Beast Clan, at nagsisimula na siyang magkamal ng yaman. Masyadong matako ang bastard na ito. Kung patuloy siyang kumilos ng walang ingat, natatakot akong mapahamak ang Spirit Beast Clan. Buntong hininga. Ang walang magawang bagay. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Ang pagkolekta ng mga buwis mula sa mga practitioner ng tao sa South Continent Sea ay mukhang makatwiran at makatwiran. Dahil ang lugar ng dagat ng Timog Kontinente ay kaanib sa South Island, ito talaga ang teritoryo ng angkan ng espiritong hayop sa teorya. Kahit na ang pag-upa ng bahay ay kailangang magbayad ng upa, lalo pa ang napakaraming mga magsasaka ng tao na naninirahan sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Gayunpaman, ang problema ay hindi lamang dumating ang mga magsasaka ng tao sa dagat ng South Continent sa nakalipas na 1 o 2 taon. Nakapwesto sila dito sa loob ng libu-libong taon. Ang kanilang pag-unawa at pagkilala sa dagat ng South Continente ay mas mataas lamang kaysa sa angkan ng espiritong hayop. Hindi pagmamalabos na sabihin na sila ang mga masters ng South Continent Sea. Sa loob ng libu-libong taon, bagaman ang mga nagsasaka ng tao sa katubigan ng Timog Kontinente at ang angkan ng mga espiritong hayop sa teritoryo ng South Island ay isang iglap lang, sila ay laging namumuhay ng payapa sa isa't isa. Ngunit ngayon, nasira ang panuntunang ito dahil sa pagiging makasarili ng ibong Vermilion. Paano ito matatanggap ng napakaraming mga magsasaka ng tao sa katubigan ng Timog Kontinente? Gaya ng kasabihan, bawat tao para sa kanyang sarili, maraming tao ang pumatay sa kanilang sariling mga kapatid para sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga tulad ng isang espiritual na jade. Walang sino man ang magbibigay ng espiritual na jade sa kanilang mga kamay. Kahit na ang isang sekta ng tao ay dumating upang magpataw ng buwis, imposibleng manatiling kalmado ang dagat ng Timog Kontinente, pabayaan ang magkasalungat na espiritu ng hayop na clan. Kapag ang buwis ay biglang ipinataw, ito ay nakikinita na ang isang matinding labanan ay hindi maiiwasan. Kahit na ang mga taong magsasaka na ito sa South Continent Sea ay hindi ang mga kalaban ng Spirit Beast Clan, kung ito ay dumating sa punto na walang paraan upang umatras, ang ilang mga tao ay hindi maiiwasang bumangon. Ang napakalaking lakas ng angkan ng espiritong hayop ay higit pa sa sapat upang durugin ang mga taong magsasaka na ito sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Kaya lang hindi niya alam kung naisip ng Vermilion Bird at Azure Dragon na ang isang spark ay maaaring magsunog ng prairie, sa sandaling ang ganitong uri ng bagay ay nagsimulang magsunog sa katubigan ng South Continent, imposibleng mapuksa ito sa katubigan ng South Continent. 4,532. Halimbawa, kung pinilit ng Spirit Beast Clan ang Black Ark branch ng Hong Chamber of Commerce na magbayad ng buwis, wala bang anumang reaksyon ang punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce? Kahit na ang Hong Chamber of Commerce ay walang masamang ugali at direktang nagsimula ng digmaan, paano ang iba pang malalaking puwersa na ang mga interes ay nasira? May mga ambisyosong tao tulad ng Vermilion Bird at Azure Dragon sa Spirit Beast Clan.
Sa katulad na paraan, napakaraming kakilakilabot na mga magsasaka ng tao. Sa katunayan, marami pa sila kaysa sa angkan ng espiritong hayop. Marahil ay matagal na nilang pinagmamasdan ang angkan ng espiritong hayop, ngunit hindi sila nakahanap ng angkop na dahilan. Ngayon na ang angkan ng espiritu ng hayop ay nagkusa na bigyan sila ng hawakan, paano nila ito pakakawalan? Kung ang mga magsasaka ng tao at ang angkan ng espiritong hayop ay pupunta sa digmaan, hindi maiiwasan na kailangan nilang mag-aksaya ng pera at lakas tao. Ang mga malalakas ay maaaring gumawa ng kayamanan mula sa digmaan, habang ang mga mahihina ay maaaring makatakas man lang sa isang malayong lugar. Sa huli, ang mga tunay na malas ay palaging ang mga ordinaryong tao na hindi pa sumusulong sa makalangit na daw at hindi matagumpay na naitayo ang kanilang foundation. Ang mundo ay mahirap, at ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Ito ay isang walang hanggang batas ng kalikasan. Kung ang isa ay walang sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili, anuman ang mangyari, ang huling resulta ay palaging magiging lubhang miserable. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Terence. Palagi niyang pinoprotektahan ang sarili niyang mga tao, at palagi niyang nakikita ang kawalan ng katarungan, ngunit hindi niya kailanman ilalagay ang mundo sa kanyang mga balikat. Para kay Terence, hanggat hindi ito makakaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi mahalaga kahit na ang mga spirit beast at mga human cultivator ay talagang nagsimula ng digmaan. Hindi siya masyadong matuwid para itigil ang digmaang ito. Kung mayroon siyang sapat na lakas, ayos lang, ngunit dahil wala siyang lakas na iyon ngayon, walang saysay na magsalita. Let's go! Biglang sabi ng malagim na bagay pagkatapos ng sandaling katahimikan. Hindi ka ba titingin? Napakurap si Terence. Normal na sa kanya ang umiwas dito. Kung tutuusin, isa siyang outsider na walang kinalaman dito. Hindi lamang siya ay walang kinalaman sa angkan ng espiritong hayop, ngunit kahit na ang mga taong magsasaka ay maaaring wala sa kanyang panig. Siya ay nagmula sa karaniwang mundo, at ang mga cultivator ng Sky-class Island ay hindi kailanman kinikilala ang isang katulad niya. Gayunpaman, iba ang sinumpaang bagay na ito. Ang lalaking ito ay dating elder ng Asher Dragon ng Spirit Beast Clan. Kahit na kaya niyang bitawan ang angkan ng espiritong hayop, hinding-hindi niya ito bibitawan sa kanyang puso. Ngayon na ang angkan ng espiritu ng hayop ay malapit ng itulak sa kailaliman ng Vermilion Bird, paano siya tatalikod at umalis ng ganoon ka-simple? Alam ko na ang intensyon ng Vermilion Bird. What's the point of staying here? It's useless anyway, so why should I stay here and ruin my mood? Ngumiti ng mapait ang nakakatakot na bagay at sinabing, at saka, nasa stage ngayon ang atensyon nila. Ito ang pinakamagandang oras para mag-retreat ka. Kung hindi, malalagay ka sa panganib kapag umalis ang lahat. Matutuklasan ba tayo? Nanikip ang puso ni Terence, hindi ito biro, at kung may panganib, ang pag-alis ay ang pinakamagandang opsyon. Hindi na niya kayang manatili ng isang segundo. Not necessarily, pero nakalimutan mo na ba kung nasaan kami? Kahit kayong mga tinatawag na civilized human cultivator ay patuloy na nagpapatayan, pati na ang Spirit Beast Clan. Ngumiti ng mapait ang demonyong iyon at nagpatuloy, huwag magpaloko sa katotohanan na napakaraming mga espiritong hayop ang maaaring mamuhay ng magkakasuwato tulad ng mga ibon sa itaas ngayon. Iyon ay dahil ang mga ibon ay umalis sa itaas ng kanilang buhay. Mata, hindi mapipigilan ang sitwasyon ng kanilang pagkain sa isa't isa at ikaw ay isang gininto ang merienda sa kanilang mga mata. Totoo naman. Umiwas si Terence sa takot. Masyado siyang nag-aalala sa pagkakalantad ng kanyang pagkatao at muntik na niyang makalimutan ang banta. Ang mga espiritong halimaw ay hindi talaga nagkakasundo sa isa't isa. Kahit na tretuhin siya bilang isang espiritong hayop ngayon, nasa panganib pa rin siya. Habang ang lahat ng espiritong hayop ay nagsasaya para sa entablado, si Terence ay nagsimulang umatras ng tahimik. Kung makita siya ng mga espiritong hayop, sila ay titigil at sisigaw kasama siya. Dagdag pa, nakatayo siya sa gilid ng karamihan, kaya naging maayos ang buong proseso. Gayunpaman, nang malapit na silang umatras sa masukal na kagubatan at makatakas, isang malamig na boses ang biglang sumabog mula sa mataas na entablado. Sino ang matapang na umalis ng walang pahintulot kapag nag-aanunsyo ang elder na ito? Sa sandaling bumagsak ang boses, ang lahat ng mata ng mga espiritong hayop ay nakatuon sa Vermilion Bird.
Sinundan nila ang tingin ng ibong Vermilion at tumingin sa ulo ni Terence. Biglang naging sentro ng atensyon, hindi mapigilan ni Terence na maramdaman ang pamamanhid ng kanyang anit, at ang kanyang likod ay agad na natatakpan ng malamig na pawis. Kung ito ay isang pampublikong lugar para sa mga tao, kahit na maraming mga master, hindi sila makakaramdam ng labis na pressure. Ngunit ang problema ay na ito ay ang espiritu ng hayop na matugunan. Sa napakaraming makapangyarihang espiritong hayop na nakatitig sa kanya, para siyang tupa na hindi sinasadyang nakapasok sa kulungan ng lobo. Kahit papaano ay mapanatiling kalmado si Terence sa ibabaw, ngunit kung ito ay isang taong may katamtamang lakas ng pag-iisip, naasar sila sa kanilang sarili sa mismong lugar. Hindi lang si Terence, kahit ang Moldite ay pinagpapawisan para sa kanya. Hindi niya maiwasang pagsisihan ang desisyon niyang umalis bago matapos ang event, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng Vermilion Bird ang kanyang spirit sense para subaybayan ang buong eksena. Dapat itong malaman na kahit para sa isang Primordial Soul Grandmaster tulad ng malagim na bagay, napakalaking pasanin na patuloy na subaybayan ang buong eksena sa kanyang banal na kahulugan. Hindi niya inaasahan na ang Vermilion Bird ay mag-aaksaya ng labis na enerhiya upang ganap na makontrol ang pagkikita ng espiritong hayop. Hindi katakataka na natukoy ng divine sense ng Vermilion Bird si Terence bago pa man siya makarating dito. Ang taong ito ay sinusubaybayan ng bawat sulok. Dama po ang malamig na mga mata ng Vermilion Bird kay Terence. Susundan pa lang niya ang mga salita ng Green Dragon at magtatalaga ng isang Panginoon ng lungsod sa publiko, ngunit ang batang ito ay tumalikod at umalis sa oras na tulad nito. Hindi ba siya minamaliit, isang top-tier elder? Nanlamig ang puso ni Terence habang pinipigilan niya ang kanyang kaba at maingat na lumingon, Elder Vermilion Bird, papakawalan ko lang ang sarili ko, at hindi ako aalis sa sarili kong pagsang-ayon. Intindihin mo sana. Sa mabilis na sagot ni Terence, ang espiritu ay nabubuhay sa lahat ng ipinahayag na pagpapahayag ng pag-unawa. Tulad ng sinasabi, ang mga tao ay may tatlong pangangailangan, at ang mga espiritong hayop ay walang pagbubukod. Dahil gusto nilang pakalmayan ang kanilang sarili, natural na kailangan nilang maghanap ng isang nakatagong lugar. Ito ay isang lohikal na sagot. Bagamat ang mga espiritong hayop ay hindi kasing espesyal ng mga tao, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mainam na paginhawahin ang kanilang sarili sa publiko, ngunit ang sitwasyong ito ay malinaw na hindi angkop. Bukod dito, karamihan sa mga espiritong hayop na naruroon ay nagkatawang tao, kaya ang paggawa ng ganitong uri ng bagay sa publiko ay medyo nakakahiya. 4,533. Hindi pinansin ng mga spirit beast ang mga salita ni Terence, ngunit ang Vermilion Bird ay isang top-tier elder, at hindi ganoon kadali na lokohin siya. Ang pagkikita ng spirit beast ngayon ay direktang nauugnay sa kanyang dakilang ambisyon, at walang anumang pagkakamali. Kahit na may nakatagong panganib, kinailangan niyang himasin ito. Bukod dito, nakipag-ugnayan na ito sa mga nakatataas ng lahat ng malaki at maliliit na pamilya sa Anloo Cultivation City bago ito at may mahigpit na mga kinakailangan sa disiplina ng venue. Malinaw din itong naalala na ang Golden Core Stage Kid na ito sa harap nito ay huli na ngayon. Ngayon, gusto niyang umalis ng maaga. Ito ay simpleng kalokohan. Maginhawa. Nanliit ang mga mata ng Phoenix ng Vermilion Bird sa mga biyak habang siya ay malamig na ngumuso. Sinong spirit beast ng pamilya ito? Mga matatanda ng pamilya, sumulong. Tulad ng mga pangunahing lungsod ng tao, ang puwersa ng mga espiritong hayop sa isang cultivation city ay nakabatay din sa mga unit ng pamilya, tulad ng pamilya ng Great Fire Lion, ang dakilang pamilya ng Spider, at iba pa. Bawat pamilya ng espiritong hayop ay likas na may patriarka, nakatatanda, at iba pang mataas na antas na opisyal. Para sa isang top-notch elder tulad ng Vermilion Bird, hanggat kaya nitong kontrolin ang mga upper echelon ng pamilya, magagawa nitong kontrolin ang lahat ng puwersa ng Spirit Beast, at maging ang buong Spirit Beast clan. Dahil sa pagkakaiba ng lahi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kitang-kita kung aling espiritong hayop ang kabilang sa kaninong pamilya. Gayunpaman, kung sila ay nagkatawang tao, magiging mahirap sabihin ang kanilang tunay na anyo. Ito ay walang kinalaman sa kanilang lakas. Maliban kung pamilyar sila sa isa't isa, kahit ang Vermilion Bird ay mahihirapang makilala sila.
Walang ni isang espiritong hayop ang tumugon sa mga salita ng ibong Vermilion. Si Terence ay isang tao lamang, at isang himala kung may tumindig na espiritong hayop. Ang kapaligiran ay nasa isang awkward na pagkapatas. May mangyayari kung ito ay magpapatuloy. Mabilis na sumagot si Terence, Elder Vermilion Bird, hindi ako nakatira sa Anloo Cultivation City. Napadaan lang ako sa oras na ito, kaya pumunta ako para tingnan. Ang bayan ko talaga ay Laughing Forest. Ang kagubatan ng Laughing ay ang tanging lugar na pamilyar kay Terence, at dahil ito ay isang abandonadong lugar, ito ay itinuturing na isang hangganan na lugar na hindi pinansin ng angkan ng espiritong hayop. Ang isang bansang bumpkin mula sa isang lugar na tulad nito ay hindi mapapansin ng isang pinuno tulad ng Vermilion Bird, at napakaraming spirit beast dito, kaya hindi inakala ni Terence na may kilala siya mula sa kagubatan ng Laughing. Ano? Laughing Forest. Gaya ng inaasahan, nagtaas ng kilay ang Vermilion Bird at lalong naging unpredictable ang tono niya. How is this possible? You're just a mere golden core stage cultivator. Paano ka nakarating dito mula sa malayo? Ano nga ba ang ginagawa mo? Kasabay nito, ang lahat ng espiritong hayop ay tumingin kay Terence ng may hinala. Ang katimugang isla ay iba sa lipunan ng tao hanggat hindi ka nagdudulot ng gulo, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto, kahit na ikaw ay isang gininto ang core lamang. Ngunit dito, ito ay naiiba. Ang konsepto ng teritoryo ay malalim na nakaugat sa isip ng bawat espiritong hayop. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ang isang mahinang espiritong hayop ay nangahas na tumawid sa teritoryo ng isang makapangyarihang espiritong hayop, kadalasan ay may isang dulo lamang, at iyon ay kakainin. Ang ganitong uri ng bagay ay masasabing natural sa angkan ng espiritong hayop, at walang makikialam. Sa makatuwid, sa mata ng sinumang espiritong hayop, imposible para sa isang gininto ang core stage spirit beast na tumawid mula sa kagubatan ng Laughing hanggang dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang makita niya ang mga kaina-hinalang ekspresyon sa mga mukha ng espiritong hayop. Hindi niya namamalayan ang pag-iisip ng isang tao at nakalimutan niya na bagaman maraming mga espiritong hayop ang maaaring magkaroon ng anyo ng tao, sa panimula ay naiiba sila sa mga tao. Sa tingin ko mga especially iya sila na sinuhuli ng mga taong magsasaka. Kaliwat kanan, ibaba mo sila. Ang kalapit na Asher Dragon ay nag-utos kaagad. Oo. Ang mga gwardya na nagbabantay sa open space ay bumaril sa ere, at nang maramdaman nila ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa kanilang mga katawan, kahit si Terence ay hindi napigil ang tumalon sa gulat. Ang aura ng mga Spirit Beast Guard na ito ay mas maringal at mas malawak kaysa sa mga big shot sa simula ng bundok. Ang makapangyarihang evil cultivator na Big Shot, ang lumang sekta sa West Mountain, ay hindi man lang may kumpara sa mga gwardya na ito. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Siya ay mas mabangis at nakakatakot kaysa sa split stage ng bundok. Anong uri ng kaharian ito? Ang puso ni Terence ay nasa kaguluhan. Ang Mountain Split Stage ay ang pinakamataas na stage na nakita niya, at hindi niya inaasahang makikita ito sa teritoryo ng Spirit Beast Clan. Ang sinumang random na gwardya na tumalon ay mas malakas na kaysa sa isang Mountain Opening Cultivator, lalo pa ang Vermilion Bird at ang Asher Dragon, na matataas at makapangyarihang mga nangungunang buhay. Hindi ba't ang lipi ng espiritong hayop ay medyo napakalakas? Ngayon lang napagtanto ni Terence na ang mga espiritong hayop ay nagawang tumayo sa mga taong nagsasaka sa loob ng mahabang panahon, at ito ay walang dahilan. Hindi nakakagulat na ang Vermilion Bird ay napakaambisyo at sakam. Kahit sino pa ang may napakalaking puwersa sa ilalim nila, magiging kasing kumpiyansa sila ng Vermilion Bird, o higit pa. Gaya ng nabanggit kanina, ang lakas ng Spirit Beast Clan ay higit pa sa anumang sekta ng tao. Si Terence ay nagkaroon ng bahagyang pagkiling laban sa angkan ng espiritong hayop sa nakaraan, at palaging nararamdaman na kung wala ang nakakatakot na kapangyarihan ng dating hari ng mga espiritong hayop, ang angkan ng espiritong hayop ay magwawasak at magwawasak. Gayunpaman, mula sa hitsura nito ngayon, kahit na ang kabuoang lakas ng angkan ng espiritong hayop ay hindi kasing lakas at hindi magagapi gaya ng dati, hindi pa rin ito mababawasan. Kung sumiklab ang isang malawakang digmaan, tiyak na magbabayad ng malaking halaga ang mga magsasaka ng tao. Kahit na maaari silang tumawa sa huli, malamang na ito ay isang trahedya na tagumpay.
1,000 pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit hindi ito ang oras para matarante si Terence. Sa kanyang lakas, hindi niya kayang harapin ang matandang sect master ng West Mountain, lalo pa itong mga nakakatakot na espiritong hayop na nasa itaas niya. Alam ni Terence na talagang tapos na siya para sa oras na ito. Kapag siya ay nahuli, ang kanyang pagkatao ay malalantad sa harap ng lahat ng makapangyarihang espiritong hayop na ito. Nai-imagine niya kung ano ang mangyayari noon kahit ang kamatayan ay isang panaginip. Kapag hindi pinalad ang mga tao, kahit ang pag-inom ng tubig ay makaalis sa kanilang mga ngipin. Naramdaman ni Terence na siya ay nasa ganitong estado ngayon, na may ulap ng malas sa itaas ng kanyang ulo na hindi niya maalis. Hindi naging madali para sa kanya na alisin ang lumang sekta ng West Mountain, at ngayon kailangan niyang harapin ang mas mabangis na pag-iral na ito. Habang nararamdaman ni Terence na walang magawa, ang bagay ay nag-aalangan. Imposible para kay Terence na makatakas sa sitwasyong ito ng mag-isa. Ang tanging pagkakataon na mayroon siya ay upang tumayo sa publiko. Bilang dating Asher Dragon Elder, naniniwala siya na mayroon pa rin siyang impluensya sa Spirit Beast Clan, lalo na sa isang pampublikong lugar tulad ng pagkikita ng Spirit Beast. Kahit ang Vermilion Bird ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Kung panindigan niya si Terence, natural na maililipat sa kanya ang pressure mula kay Terence. Siyempre, ang saligan ay ang lakas niya. Pero ngayon, paano kung hindi ito binili ng Vermilion Bird? 4,534. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng ibong Vermilion ngayon, at hindi mahalaga kahit na pumatay siya ng isang kalahating patay na bagay na tulad niya sa publiko. Dagdag pa, ang bagong Asher Dragon ay lumitaw, kaya walang paraan na hayaan ng Vermilion Bird na mabuhay ang dating Asher Dragon. Marahil ay mas mabilis mamatay si Terence kung tumayo ang matandang Asher Dragon. Kailan pa nagsisi ang Moldite na ito? Kahit na napunta siya sa kanyang kasalukuyang estado dahil namatay siya sa mortal na mundo, kahit na sinamantala siya ng Vermilion Bird at kinuha ang kanyang posisyon bilang Elder, hindi niya ito pinagsisihan. Ngunit ngayong may kaugnayan ito kay Terence, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa Spirit Beast Clan, hindi sana siya nagpatuloy sa pagsulong sa gitna ng mapayapang zona matapos matagumpay na takutin ang matandang sekta sa West Mountain. Makakahanap na siya kaagad ng exit para makatakas mula sa Southern Island, na isang lugar na puno ng panganib. Kung nangyari iyon, hindi sana mapupunta si Terence sa malapit kamatayang sitwasyong ito. Maaaring sabihin ng isang tao na kung si Terence ay namatay dito ngayon, siya ang may kasalanan. Ang bastard ay maaaring isang malaya at madaling tao, ngunit ang ganitong uri ng tao ay napaka-protective. Si Terence ay isa na sa kanyang paningin, at ngayon ay siya na ang pumatay sa kanya. Hindi nakakagulat na sinisisi niya ang sarili niya. Senior, ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran. Kung hindi dahil sa iyo, nahuli na ako ng sekta ng West Mountain at ginawang puppet. At saka, pumunta ako dito sa sarili kong kagustuhan, kaya hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Si Terence, syempre, nahulaan kung ano ang iniisip ng multo at inaalo ito ng nakangiti. Medyo open-minded ka, bata. Hindi maiwasan ng multo na tumingin kay Terence sa mas mataas na liwanag. Medyo kinakabahan pa siya kanina, pero ngayon ay kalmado na siya at composed. Ipinanganak ang batang ito para sa malalaking okasyon. Sa ilalim ng impluwensya ni Terence, ang makamulto na bagay ay mabilis na nanambalik ang katahimikan. Sa wakas ay nalampasan na rin ito. Sa karamihan, lalaban lang ito hanggang kamatayan. Nakaya nitong mabuhay sa secular na mundo kahit na nabawasan sa ganoong multo na estado. Ngayong nakabalik na ito sa teritoryo ng Spirit Beast Clan, paano ito basta na lang sumuko? Hindi na kinabahan si Terence at ang multo, ngunit nasa harapan pa rin nila ang panganib. Totoong mamamatay sila, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila mamamatay. Sabay-sabay na bumaba sa ulo ni Terence ang nakakatakot na presyon ng ilang Spirit Beast Guard. Wala man lang silang nagawa, ngunit ang damo sa ilalim ng paa ni Terence ay biglang lumubog sa isang malaking bahagi. Lahat ng nasa loob ng 3 talampakan mula sa kanya ay nadurog kaagad, at ang mga pira-pirasong damo at bato ay nadurog sa alabok na hindi nakikita ng mata.
Ito ang nakakatakot na pressure na nasa itaas ng malalaking shot ng pagbubukas ng yugto ng bundok. Bumalik sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ginamit ng banal na Madre ni Stone ang kanyang aura para patayin si Kaizen, na isang late-stage Golden Core cultivator. Ngayon, si Terence ay nasa parehong sitwasyon ni Kaizen, ngunit ang aura ay mas malakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-iral na nasa itaas ng tuktok ng yugto ng pagbubukas ng bundok, at ito ay ang pinagsamang pag-atake ng ilang mga Spirit Beast Guard. Kahit sino pang Golden Core Stage Practitioner, kahit isang Black Magic Practitioner tulad ni Hauna na pinipigilan ang kanyang lakas, ay mamatay ng walang pag-aalinlangan sa kasalukuyang posisyon ni Terence. Kahit na hindi sila namatay sa lugar, sila ay hindi bababa sa malubhang na sugatan. Ngunit hindi umimik si Terence, kinuha niya ang pressure sa kanyang buhay. Matigas ang batang ito. Ang mga espiritong hayop, na sa una ay walang pakialam kay Terence, lahat ay pinuri siya sa kanilang mga puso. Alam nila kung gaano kalakas ang mga Spirit Beast Guard, at kahit na hindi nila ito kakayanin. Hindi nila akalain na kakayanin ng Golden Core na ito. Gayunpaman, hindi nito binago ang kapalaran ni Terence. Paano kung matigas siya? Hindi siya nakaligtas sa kamatayan matapos galitin ang matanda sa Vermilion Bird. At saka, kaina hinala ang sagot ng batang ito, kaya may katuturan na patayin siya. Nang makitang hindi natinag ang dalawang nangungunang elder, sina Vermilion Bird at Azure Dragon, ilang mga Spirit Beast Guard ang agad na naunawaan. Mas gugustuhin pa nilang patayin ang maling tao kaysa pakawalan siya. Bagamat napakababa ng posibilidad na maging especially iyan ng tao ang Golden Core Stage Boy na ito, ang anunsyo ngayon ay napakahalaga. Kung maagang nalik ang balita, madali itong magdulot ng gulo, kaya kailangan nilang mag-ingat. Dahil pareho ang intensyon ng Vermilion Bird at Azure Dragon, natural na hindi lalabanan ng Spirit Beast Guard ang kanilang superior para sa isang Terence na hindi nila kilala. Kaagad siyang nagpahayag ng malakas na hangarin sa pagpatay at papatayin na sana niya si Terence. Ang anino ng kamatayan ay tumakip sa buong katawan ni Terence, at ang kanyang dugo ay agad na nagyelo. Ang pagharap sa isang kaaway na tulad nito, sa kasalukuyang lakas ni Terence, hindi man lang siya makagalaw, lalo pat lumaban o makatakas. Maaari pa rin siyang gumamit ng super limit na butterfly micro steps para labanan ang lumang sekta ng West Mountain, ngunit imposible na ito ngayon. Kaya lang niyang maghintay sa kamatayan. Ayaw niya. Walang sino man ang handang mamatay dito ng walang dahilan, at si Terence ay walang pagbubukod, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki na ano pa ang magagawa nila maliban sa paghihintay sa kamatayan. Nang malapit na silang mamatay, biglang may namamaos na boses mula sa mataas na entablado, dahilan para tumigil ang mga Spirit Beast Guard. Hayaan mo na siya. Sa tingin ko ay miyembro siya ng Great Fire Lion Clan. Nakatira siya sa kagubatan ng Lofeng. At saka, napakagandang araw ngayon. Hindi magandang ipahamak ang ating mga kababayan. Bumalik tayo sa pangunahing paksa at pag-usapan ang negosyo. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat sa mga walang kwentang bagay. Ang taong nagsalita ay ang hari ng mga espiritong hayop na hindi nagsalita. Siya ang bagong hari ng mga espiritual na hayop. Sa teorya, siya ang ganap na kalaban ng mga espiritual na hayop. Gayunpaman, mula sa simula hanggang ngayon, masasabing ang haring ito ng mga espiritual na hayop ay walang pakiramdam ng pag-iral. Ang focus at karapatang magsalita ay nasa kamay ng Vermilion Bird at ng Azure Dragon. Para siyang puppet. Ngunit ang puppy na ito ay bumuka ang bibig sa oras na tulad nito, at handa pa siyang patawarin si Terence. Ito ay lampas sa inaasahan ng lahat ng espiritong hayop na naruroon. Ang Vermilion Bird at Azure Dragon ay natigilan, at gayon din si Terence at ang multo. Sila ay ganap na estranghero sa bagong hari ng mga espiritong hayop. Naghinala pa sila na siya ay peke at wala man lang kadugo ng hari ng mga espiritong hayop. Isa lang siyang peke na natagpuan ng Vermilion Bird para lokohin ang mga tao. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang isang kaina-hinalang lalaki ay biglang humingi ng tulong. Anong klaseng sitwasyon ito? Oo. Ang Vermilion Bird ang unang nag-react. May bakas ng lungkot sa mahaba at singkit niyang mga mata na phoenix, ngunit napanatili niya ang isang magalang na ekspresyon. Susunod ako sa utos ng hari. Maaari kang umalis. Nagkatinginan ang mga Beast Guard.
Maaari nilang baliwalain ang mga salita ng Beast Puppet King, ngunit hindi nila maaaring labanan ang Vermilion Birds. Yumukod sila sa plataporma at ikinalat ang kanilang mga hayop. Nawala ang nakakatakot na presyon sa ulo ni Terence. 4,535. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Kung ito ay nangyari ng kaunti pa, siya ay durog na sa isang tumpok ng meat paste ngayon. Talagang iniligtas niya ang kanyang buhay mula sa mga pintuan ng impyerno. Brat, bilasan mo at magpasalamat sa hari. Kung hindi, sa kaina-hinalang pagkakakilanlan mo, siguradong mamamatay ka ngayon. Malamig na tinitigan ng Vermilion Bird si Terence, halos hindi maitago ang galit sa kanyang mga mata. Ang Vermilion Bird ay galit na galit hindi dahil sa isang walang katulad ni Terence, ngunit dahil ang hari ng mga espiritong hayop ay nangahas na labanan ito. Dapat malaman na ang tinaguriang bagong hari ng mga espiritong hayop ay isang puppy na ang Vermilion Bird ay nag-iisang natuklasan at pinalaki. Sa anumang oras at anumang okasyon, kailangan nitong ganap na sundin ang kalooban ng Vermilion Bird. Itinuring na tapat pa rin ang dati nitong pagganap, ngunit ngayon, bigla itong nanghimasok sa utos nito. Masasabing sinampal pa nito ang mukha sa publiko. Sinubukan ba nitong magrebelde? Gayunpaman, ang lalong ikinagalit ng Vermilion Bird ay na maaari nitong utusan ng pribado ang bagong hari ng mga espiritong hayop, ngunit hindi nito magagawa sa publiko. Dahil naluklok na ng bagong hari ang trono, ang buong angkan ng espiritong hayop, kasama ang matanda sa Vermilion Bird, ay dapat yumukod sa kanya at hindi dapat sumuway sa kanya. Bagamat ginagamit niya ang emperador para utusan ang mga vassal, kailangan niyang gawin ito sa ibabaw. Alam ito ng lahat, ngunit hindi ito maaaring ilantad. Kung hindi, ang tinaguriang emperor ay mawawalan ng kanyang pagiging lihitimo, at ang tinatawag na paggamit sa emperador para utusan ang mga basalyo ay natural na imposibleng pag-usapan. Kaya naman, gaano man ito kagalit, ang Vermilion Bird ay walang pagpipilian kundi tiisin ito sa harap ng napakaraming tao. Hindi lamang nito kailangang tiisin ito, ngunit kailangan din nitong ipakita na ito ay higit na sumusuporta sa hari ng mga espiritual na hayop kaysa sa iba pang espiritual na hayop. Ito ay hindi pinapayagan na mag-alinlangan sa lahat. Maaaring tanungin ng ibang mga espiritong hayop ang hari ng mga espiritong hayop bawat salita sa publiko, ngunit ang Vermilion Bird lamang ang kailangang ituring ito bilang utos ng hari at isagawa ito sa liham. Kung hindi, ito ay papunahin. Pagkatapos ng lahat, ito ang Panginoon na sinuportahan nitong mag-isa. Kung hindi nito sineseryoso, paano ito makakaasa na seseryosohin ito ng iba? Siyempre, pagkatapos ng pagpupulong ng espiritong hayop na ito, kapag naisara na ang pinto, hindi na mahalaga kung paano ito magtuturo sa hari ng mga espiritong hayop na ito ng leksyon. Ito ay ganap na nakasalalay sa kanyang kalooban. Maraming salamat, aking hari. Mabilis na yumuko si Terence at kinuyam ang kanyang mga kamao. Kasabay nito, sinamantala niya ang pagkakataong tingnan ang marangal na nilalang sa ilalim ng makukulay na sombrerong kawayan, na iniisip ang parehong tanong tulad ng lahat ng iba pang mga espiritong hayop. Bakit bigla siyang tinulungan ng lalaking ito? Maaaring walang pakialam ang iba, ngunit sadyang binanggit ng kabilang partido ang Great Fire Lion Clan. May isa pa kayang kahulugan sa likod nito. Kahit na si Terence ay hindi isang mahusay na apoy na layon, ito lamang ang dalawang lahi na malapit na nauugnay sa kanya sa lahat ng mga espiritong hayop. Kung walang ebidensya, paano nakakasigurado ang kabilang partido na siya ay miyembro ng lahi ng Great Fire Lion? Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, ngunit malinaw na walang magpapaliwanag nito sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ang misteryosong bagong hari ng mga espiritong hayop ay bumalik sa katahimikan pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip nito. Dahil sa makukulay na sombrero, kahit ang ekspresyon at mata nito ay hindi makita, at nagbigay ito ng misteryosong pakiramdam. Kung ito ay anumang iba pang okasyon, talagang gusto ni Terence na malaman ang higit pa tungkol sa bagong hari ng mga espiritong hayop. Maaaring makakuha siya ng isang bagay na hindi inaasahan, ngunit imposible iyon ngayon. Hindi niya kayang magtagal sa lugar na ito. Kailangan niyang umalis bago pa magbago ang isip ng Vermilion Bird at ng iba pang mga espiritong hayop.
Ang mga spirit beast ay hindi nag-react sa pagkawala ni Terence, ngunit ang mukha ng Vermilion Bird ay nagdilim. Hindi nito maintindihan kung bakit biglang makikialam ang Puppet King na pinalaki nito sa bagay na ito. Kahit gaano pa ito tumingin, ito ay isang hindi gaanong mahalagang bagay. Ito ay isang maliit na karakter lamang sa yugto ng Golden Core. Para sa alinman sa mga espiritong hayop na naroroon, hindi magiging malaking bagay na patayin siya, lalo pa ang mataas at makapangyarihang hari ng mga espiritong hayop. Para sa isang hindi gaanong kabuluhan na karakter, espesyal na ibinuka niya ang kanyang bibig, kahit na sa lawak ng pagkanta ng ibang himig sa kanyang sarili at sa Asher Dragon sa publiko. Ano ang punto nito? Mula nang may taas ang hari sa trono, palagi na siyang mataktika at nakikinig sa mga salita ng ibong Vermilion. Siya ay karaniwang hindi nagsasalita, at kahit na siya ay nagsalita, palagi niyang susundin ang script na ibinigay sa kanya ng Vermilion Bird. Sa makatuwid, ang Vermilion Bird ay palaging nasisiyahan dito. Gayunpaman, alam din ng Vermilion Bird na kahit sino pa ang nasa ganoong mataas na posisyon bilang hari ng mga espiritong hayop, kapag natikman nito ang lasa ng kapangyarihan, tiyak na hindi ito papayag na maging isang pape sa awa nito. Sa isang tiyak na oras, magkakaroon ng lahat ng uri ng masuweyang pagtatangka at pagkilos, na hindi maiiwasan. Nakahanda na ang Vermilion Bird para dito. Gayunpaman, sa opinyon nito, kahit na gusto ng pape na hari na alisin ang kontrol nito, tiyak na pipiliin nitong gumawa ng tunog sa ilang mahalagang kaganapan. Pagkatapos ng lahat, saka lamang ito magkakaroon ng pagkakataong ipahayag ang awtoridad ng hari ng mga espiritual na hayop. Gayunpaman, ito ay isang hindi gaanong mahalagang bagay, kaya bakit ito dapat makagambala? Kahit na kailangang sumuko ang Vermilion Bird sa harap ng publiko, ano ang mapapala nito bilang hari ng mga espiritong hayop? Tinataya na tanging ang Golden Core Stage Spirit Beast na pinakawalan ang magpapasalamat dito, ngunit ang isang maliit na karakter ay hindi pa kwalipikadong maging Cannon Fodder. Kahit na ito ay nakatali, ano ang silbi nito? Lumingon ang Asher Dragon at tumingin sa Vermilion Bird. Nagulat din ito at naghinala. Iniwasan nito ang mga mata at tenga ng lahat ng mga espiritong hayop na naruroon at agad na ikinonekta ang banal na kahulugan nito sa Vermilion Bird. Itinuro nito ang hari ng mga espiritong hayop at sinabing, ano ang sinusubukang gawin ng taong ito? Baka gusto nitong samantalahin ang espiritong hayop na ito upang ipakilala ang presensya nito sa harap ng lahat, para iparamdam sa lahat na ito ay isang hari na nagmamalasakit sa mga tao nito at gustong makuha ang puso ng mga tao. Hindi ka ba masyadong walang muwang? Ang ideya ng mapagkawanggawa na pamamahala ay maaaring gumana sa mga tao, ngunit hindi ito magagawa sa angkan ng espiritong hayop na lubos na nagtataguyod ng lakas. Kung ikaw ay hindi sapat na malakas, hindi alintana kung ikaw man ang hari ng mga espiritong hayop na mabait at nagmamahal sa mga tao, ang makapangyarihang mga espiritong hayop na iyon ay kinagat ka na noon pa man. Ni hindi mo maisip na panatilihin ang iyong munting buhay. Siguro. Baka sinusubukan lang nitong gamitin ang pagkakataong ito para subukan tayo. Mukhang kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng Phoenix ng Vermilion Bird. Naisip niya sa kanyang sarili, karamihan ay sinusubukan nitong gumawa ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga upang makita kung ano ang aking magiging reaksyon. Pagkatapos, magpapasya ito kung maaari itong tumagal ng isang hakbang pagkatapos kumuha ng isang pulgada at humingi ng isang paa. 4,536. Biglang naramdaman ng Vermilion Bird na ang pape na hari na kanyang natagpuan ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Ang taong ito ay mas mapanlin lang kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, kahit na malinaw niyang nakita ang intensyon ng kabilang partido, hindi maaaring suwayan ng Vermilion Bird ang utos sa publiko para sa gayong maliit na bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa harap ng lahat. Bukod dito, ang kabilang partido ay ang ganap na pinuno ng angkan ng espiritong hayop sa pangalan. Ang Vermilion Bird ay hindi maaaring mawala ang malaking larawan para sa isang maliit na bagay at bigyan ng kabilang partido ng isang hawakan.
Sa katunayan, kung pag-isipan ito ng mabuti, malalaman na ang hakbang na ito ng papay na hari ay tila walang kabuluhan at hindi maipaliwanag na walang silbi. Gayunpaman, mayroon talagang malalim na kahulugan sa likod nito. Kung pipiliin ng Vermilion Bird na sumuko sa publiko, magbibigay ito ng pagkakataon sa kabilang partido na itulak ang kanilang swerte. Sa madaling salita, bibigyan nito ang Vermilion Bird ng kapital upang makipag-ayos dito. Upang maiwasan ang ibang partido na makialam sa mga pangunahing isyu sa hinaharap, ang Vermilion Bird ay kailangang sumuko sa isang tiyak na lawak. Walang ibang pagpipilian. Kung pipiliin ng Vermilion Bird na suwayan ang utos sa publiko, mas malala ang problema. Kahit na nakipagsanib puwersa ito sa Azure Dragon para kontrolin ang karamihan sa mga puwersa ng Spirit Beast Clan, huwag kalimutan na mayroon pa ring dalawang matandang matataas na antas na nanunood ng may pag-iimbot. Ang mga ito ay parehong ambisyoso at makapangyarihang mga bayani. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos ngayon, ngunit kapag nahuli na nila ang isang bagay na maaaring gamitin laban sa kanila, tiyak na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang bandila ng paglilinis sa panig ng emperador. Masakit sa ulo yan. Sa pag-iisip nito, kahit ang Vermilion Bird ay hindi napigil ang mabigla at bumuho sa malamig na pawis. Ito ay malinaw na isang walang kabuluhang improvisasyon, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong isang malalim na pamamaraan na nakatago sa likod nito. Medyo nakakatakot talaga. Hindi napigilan ng Vermilion Bird na tumingin ng malalim sa hari ng mga espiritual na hayop sa ilalim ng 7 kulay na sombrerong kawayan. Lihim siyang umaasa na sobra niya itong iniisip. Kung hindi, natatakot siya na magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Ang Vermilion Bird at Azure Dragon ay nagbabantay, ngunit ang hari ng mga espiritong hayop ay kalmado tulad ng tubig. Mukhang wala itong balak na makialam sa kanilang appointment bilang gobernador ng Demon City. Tahimik lang itong nakaupo, ang maskara nito ay nakaharap sa direksyon na iniwan ni Terence. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nito. Matapos umalis ng madali sa lugar ng pagkikita ng Spirit Beast, hindi nag-atubili si Terence na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, gamit ang Super Limit Butterfly Micro Steps na hindi pa niya nakakabisado. Ang kanyang katawan ay naging isang ghost habang siya ay naglalakad sa masukal na kagubatan, mabilis na lumayo sa grupo ng mga nakakatakot na espiritong hayop. Bagamat pinatawad na siya ng hari ng mga espiritong hayop, alam ni Terence na wala siyang pagkakataong magdamag. Sinabi niya na gusto niyang makahanap ng isang lugar upang ipahinga ang kanyang sarili, at hindi niya ito maaaring kaladkarin na masyadong mahaba. Malalaman ng mga espiritong hayop na may mali, at hindi siya makakatakas. Ngunit kahit na ganoon, ang mga kilos ni Terence ay lubhang mapanganib. Ginagamit ng Vermilion Bird ang divine sense nito para subaybayan ang buong eksena. Kung napansin nito na tumatakbo si Terence, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sa kabutihang palad, ang Vermilion Bird ay nakatutok sa kung paano haharapin ang hari ng mga espiritong hayop at hindi patuloy na susubaybayan ang eksena sa kanyang espirito sa loob ng ilang sandali. Dagdag pa, si Terence ay isang hamak na karakter, kaya hindi siya mag-abala na hanapin siya. Tumakas man sila, iisipin na lang nila na sobrang takot na silang bumalik. Ito ay nagpatuloy sa isang buong panahon ng insenso, at sila ay hindi bababa sa 100 milya ang layo mula sa pagtatagpo ng espiritong hayop. Ang nasuspine na puso ni Terence sa wakas ay huminahon ng kaunti, at nagpakawala siya ng mahabang hininga na may matagal na takot. Sa pagkakataong ito, nakatakas na talaga siya sa kamatayan sa pamamagitan ng isang buhok, at puro swerte. Ngunit kahit na ganoon, si Terence ay hindi nang ahas na huminto ng tuluyan. Ginamit niya ang kanyang Super Butterfly Microstep at nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi niya alam kung ang Vermilion Bird ay nakatitig sa kanya, at hindi niya alam kung hanggang saan kaya ng Divine Sense ng Vermilion Bird. Para sa kaligtasan, kailangan niyang tumakbo hanggat maaari. Tungkol sa hindi paggamit ng Super Limit Butterfly Microstep, wala siyang ibang pagpipilian. Ang ganitong uri ng super stimulated na estado ay tiyak na magbayad ng malaking presyo.
Kung ito ay pinananatili sa mahabang panahon, isang malaking bilang ng mga selula sa katawan ang mamamatay sa sobrang trabaho, kaagad. Iyon ay isang gawa ng pananakit sa sarili. Hindi nais ni Terence na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa ganito kahit na sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ginamit lamang niya ang mga super butterfly micro steps kapag kinakailangan, at mas mabuting gamitin ito sa mga normal na oras dahil medyo mabilis na siya. Habang tumatakbo siya, napabulala si Terence sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na ang bagong hari ng mga espiritong hayop na ito ay napakabuting tao. Nako, isang mabuting espiritong hayop. Kanina lang, nang pigilin siya ng pressure ng mga spirit beast guards, hindi siya gumalaw kahit isang pulgada sa ibabaw. He looked as if he didn't change his expression kahit gumuho ang Mount Tai sa harap niya. Paano ba talaga siya naging ganoon? Halos sumabog ang puso niya ngayon lang. Kung nahuli man lang siya ng isang segundo, namatay na sana siya ng walang libingan. It was too damn nakakakilig. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng bagong hari ng mga espiritong hayop na iyon. Kilala mo ba siya? Ang makamulto ay natarante rin sa sandaling ito. Kahit siya ay naisip na tiyak na mamamatay siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya akalain na makakaligtas siya, at sa ganoong paraan. Nakakalito talaga. Paf! Muntik nang mailuwa ni Terence ang kanyang inumin. Senior, kung hindi mo siya kilala, ang dating Asher Dragon Elder, paano ko, isang taong magsasaka mula sa secular na mundo, makikilala ang hari ng mga espiritong hayop. Totoo iyon, naramdaman din ng demonyo na imposible iyon, ngunit nananatili pa rin ang pagdududa sa puso nito. Pero kung hindi mo man lang siya kilala, ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya kanina? Binanggit pa niya ang Great Fire Lion Clan sa kagubatan ng Lofeng. Hindi yun makatuwiran, at sa pananaw nito, walang dahilan para iligtas ka nito. Ewan ko dyan. Baka naghuhula lang ako. Nabanggit ko ang kagubatan ng Lofeng at walang masyadong spirit beast doon. Ang tanging spirit beast sa buong pamilya doon ay marahil ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba. It's not entirely impossible to guess. Nag-isip sandali si Terence bago nagpatuloy, kahit kilala ako nito, hindi nito ako makikilala ng ganito. Suot ko pa rin ang Thousand Silk Mask. Totoo namang nakamaskara ka, pero para lang may ba ang itsura mo. Wala man lang pinagbago ang figure at boses mo. Posibleng lokohin ang mga estranghero, pero imposibleng lokohin ang mga interesado sa iyo. Itinanggi ng demonyo. Walang saysay iyan. Wala akong pakikisalamuha sa bagong hari ng mga espiritong hayop na ito. Hindi pa ako nito nakita noon, at hindi ko pa ito nakita kailanman. Ni hindi ko alam kung anong uri ng espiritong hayop iyon. Umiling si Terence bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Kung anumang pakikipag-ugnayan ang pinag-uusapan natin, Senior, mas mataas ang posibilidad na ikaw iyon. Naramdaman kaya nito ang iyong aura? Ito. Baka. Natigilan ang malagim na bagay. 4,537. Noon lang niya napagtanto na ang hari ng mga espiritong hayop ay mukhang tinutulungan nito si Terence, ngunit talagang tinutulungan din siya nito. Kahit anong tingin niya rito, mas malamang na nag-cross ang landas niya kasama ang bagong hari ng mga espiritong hayop. Siguro napansin talaga siya. Hindi pa banggitin, ang Spirit Beast aura ni Terence ay isang disguise sa panahon ng Spirit Beast meet. Ang mga normal na espiritong hayop ay hindi makikita sa pamamagitan nito, ngunit ito ay maaaring ibang kwento kung ito ay isang hari ng mga espiritong hayop. Kahit na ito ay isang pupay na hari lamang na natagpuan ng Vermilion Bird na nanlinlang ng mga tao, kailangan itong magkaroon ng ilang kasanayan. Naramdaman ng bagong haring ito ng mga espiritong hayop ang aura ng multo at naghinala na si Terence ay isa sa kanila, o maging ang multo mismo. Ito ay marahil ang pinakamakatwirang paliwanag. Kung bakit gustong gawin ito ng hari ng mga espiritual na hayop, ito ay kapareho ng pag-aalala ng Vermilion Bird at ng Asher Dragon. Ang bagong haring ito ay malamang na hindi payag na maging isang pupay sa awa ng iba. Ano man ang mangyari, ito ay isang pagpapala na matagumpay na nakatakas.
Matapos matakot, hindi lamang si Terence ay hindi nang ahas na manatili sa katimugang isla ng matagal, maging ang Moldite na gustong maglakad-lakad ay napilitang talikuran ang ideya. Sa pagkakataong ito, maswerte na ang hari ng mga espiritong hayop ay tumulong, ngunit kung mangyari ito muli, hindi nito malalaman kung paano ito namatay. Kaya naman, hindi nang ahas ang aswang na pakawalan ang kanyang bantay. Matapos makalayo, ginabayan niya si Terence upang makatakas sa katimugang isla, at si Terence ay walang anumang pagtutol. Totoo na ang katimugang isla ay isang likas na kayamanan para sa mga magsasaka ng tao. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon na makipagsapalaran dito, dapat silang makakuha ng maraming hindi inaasahang tagumpay, ngunit ang saligan ay kailangan nilang magkaroon ng lakas. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, maaari siyang ituring na numero 1 master sa South Continent Sea, ngunit wala siya sa South Island. Kung wala siyang determinasyon na maging pagkain ng mga espiritong hayop, pinakamahusay na itigil ang pag-iisip tungkol sa mga kayamanan. Habang iniisip niya ito, mas mabilis siyang mamatay. Isa lang ang nasa isip ni Terence ngayon, at iyon ay ang umalis sa Southern Island sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pumasok siya sa pamamagitan ng magulong whirlpool sa malademonyong malamig na lugar ng dagat sa pagkakataong ito. Imposibleng bumalik sa paraan ng kanyang pinanggalingan dahil one-way passage lang iyon. Kahit na ang lumang sekta sa West Mountain ay hindi makalaban sa Agos, lalo pa si Terence. Nakaturo ang bagay sa kabilang labasan na mas malapit sa Ulysses area. Hindi ito whirlpool, ngunit isang teleportation formation. Ngunit para makarating sa exit, kinailangan ni Terence na tumawid ng hindi bababa sa dalawang malaking cultivation urban area, at kitang-kita ang panganib. Dahil sa Spirit Beast General Assembly, hindi malaking problema ang dumaan sa mapayapang zona. Pagkatapos ng lahat, ang bahagyang mas malakas na mga espiritong hayop ay ipinatawag ng Vermilion Bird. Ang natitirang mga espiritong hayop ay nasa Golden Core stage lamang o mas mababa pa. Bukod dito, sa pangkalahatan ay wala silang anumang kapangyarihang ofensiba. Ang mahihinang espiritong hayop na ito ay, ang layunin lamang dito ay maging pagkain para sa mas malalakas na espiritong hayop. Natural, hindi sila nagdulot ng banta kay Terence, ngunit sa sandaling umalis siya sa mapayapang zona, darating ang gulo. Ang mga espiritong hayop na susunod niyang haharapin ay nasa orihinal na antas. Ang Spirit Beast Clan ay puno ng mga masters, at marami sa lugar na ito na nasa antas ng profound. Ang ilan sa mga mas mapanganib na lugar ay mayroon pang mga master sa pagbubukas ng bundok. Kung maglakas loob si Terence na pumasok sa kanilang teritoryo, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Buti na lang at nasa kanya ang patnubay ng demonyong bagay, na nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang mga pag-iral na hindi niya kayang guluhin. Kung hindi, masusuffocate si Terence hanggang sa mamatay sa katimugang isla kahit na mayroon siyang 100 buhay. Hindi banggitin sa kanya, kahit na ang West Mountain Old Sect, ang masamang magsasaka na Big Boss, ay pinahirapan sa Southern Island ng mahigit 1 buwan. Ilang beses na niyang nahawakan ang pintuan ng impyerno bago siya tuluyang nakatakas sa kamatayan. Nagpalipat-lipat sa pagitan ng Super Butterfly Micro Steps at ng Extreme Butterfly Micro Steps, naging multo si Terence at mabilis na tumawid sa masukal na kagubatan ng Southern Island. At ang isang kilusang ito ay tumagal ng 1 buong buwan. Ang katimugang bahagi ng isla ay isang malawak na kagubatan, at ang mga hindi pa nakaranas nito ay hinding-hindi maiisip ito. Sa buwang ito, maliban sa pinakapangunahing oras ng pahinga, si Terence ay kumikilos ng napakabilis sa buong panahon, lalo na noong ginamit niya ang napakalaking butterfly microstep. Sa sobrang bilis ng kanyang takbo kaya naninindigan ang balahibo ng mga tao, ngunit kahit na ganoon, 2 lugar lang ang kanyang nakatawid. Siyempre, hindi siya maaaring magpatuloy sa paglalakad sa isang tuwid na linya sa kagubatan, kailangan niyang iwasan ang mga ilog, bundok, at latian. Ayon sa bagay na iyon, bawat isa sa kanila ay may may-ari, at ang mga espiritong hayop na maaaring sakupin ang mga lugar na ito ay hindi isang bagay na maaaring guluhin ni Terence. Kasabay nito, kinailangan ni Terence na iwasan ang miasma fog.
Bagamat maaari niyang gamitin ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang katawan mula sa miasma fog, ang problema ay ang miasma fog ay lubos na makakaapekto sa kanyang pandama. Sa isang lugar tulad ng Southern Island, kung maapektuhan ang kanyang senses at patuloy siyang gumala, mamamatay siya kahit gaano pa karami ang buhay niya. Maliban doon, kailangan niyang maglibot sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga espiritong hayop. Kung siya ay natuklasan lamang ng isa o dalawang spirit beast, hanggat hindi sila masyadong malakas, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas sa kanyang bilis. Kung magalit siya sa isang malaking grupo, hindi banggitin si Terence, kahit na ang matandang sekta ng West Mountain ay hindi makakawala sa kanilang pagkubkob. Napakabilis, ang patnubay ng mapahamak na bagay, at ang pangatlo sa pinakamahalagang kondisyon, matagumpay lamang na makatakas si Terence sa katimugang isla, at iyon ang aura ng espiritong hayop na pinagkukunwari ng Moldita. Anumang espiritong hayop ay napakasensitibo sa aura ng mga magsasaka ng tao. Ito ay mas sensitibo pa kaysa sa mga piting sa dagat, na baliw sa amoy ng dugo. Kahit na napakahusay ni Terence sa pagtatago ng kanyang aura, iba ito sa isang disguise. Palaging may hindi likas na pakiramdam. Maaaring hindi ito ma-detect ng mga tao, ngunit ang mga espiritong hayop na iyon na may napakatalas na pandama ay makakadetect nito. Imposible para kay Terence na tumawid sa dalawang malalaking lugar nang hindi inilantad ang kanyang sarili. Sa ganitong sitwasyon, si Terence ay karaniwang parang bombilya sa dilim, at imposibleng hindi makaakit ng atensyon. Sa kabutihang palad, ang aura ng espiritu ng hayop ay perpektong nalutas ang kapintasan na ito. Tanging sa lahat ng tatlong kondisyon ay matagumpay na makatawid si Terence sa dalawang lugar. Kung wala ang sinuman sa kanila, hindi siya makakatakas. Kung tutuusin, hindi siya kasing lakas ng West Mountain Sect Master. Kung ito ay dumating sa huling paraan, magagamit pa rin ng matandang sekta ng West Mountain ang kanyang lakas para ayusin ang sitwasyon, ngunit isa lang ang magiging wakas ni Terence, maghihintay siya sa kamatayan. Walang puwang para sa mga pagkakamali sa kanya, isang pagkakamali ay mangangahulugan ng kamatayan. 4,538. Mabuti na lang at hindi nangyari ang pinakamasamang sitwasyon, nag-abala siya sa loob ng isang buong buwan, at sa wakas ay nakarating na siya sa labasan. Pero kahit ganon, nasa sorry state pa rin siya, at nasugatan pa. Matapos tumawid sa dalawang buong zone, gaano man kaingat si Terence, nakatagpo pa rin siya ng maraming makapangyarihang espiritong hayop. Sa kabutihang palad, karamihan sa kanila ay walang pakialam kay Terence. Una sa lahat, si Terence ay may aura ng mapahamak na hayop sa kanya. Para sa mga makapangyarihang espiritong hayop na iyon, ang isang Golden Core Stage na tao ay isang masarap na pagkain, ngunit ang isang Golden Core Stage Spirit Beast ay sapat lamang upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Pangalawa, ang bilis ni Terence ay hindi maliit na bagay. Kahit na makita siya ng mga makapangyarihang espiritong hayop, hindi sila mapakali na habulin siya. Ang isang Spirit Beast na tulad ni Terence ay ang pinaka-hindi kanais-nais na biktima. Isang Golden Core na maliit na pritong tulad niya ay hindi man lang pampaganya sa mga mata ng mga makapangyarihang Spirit Beast na iyon, at tumakbo siya ng napakabilis na kahit na maabutin nila, sayang ang enerhiya. Ang enerhiyang naubos niya sa prosesong ito ng mag-isa ay hindi na mapupunan kahit na kumain siya ng 10 Terence, talagang hindi ito sulit. Kaya't kahit na mahina ang aura ni Terence, walang masyadong Spirit Beast na talagang umatake sa kanya habang nasa daan. Malas man siya paminsan-minsan, susubukan na lang ng kabilang partido at susuko kapag nakita nilang hindi na sila madaling makahabol. Gayunpaman, palaging may mga pagkakataon na makakakita ng multo kung sila ay naglalakad sa gabi. Bagaman ang karamihan sa mga oras sa buwang ito ay itinuturing na makinis, may ilang mga pagkakataon na talagang napapaligiran sila ng panganib. Ang antas ng panganib ay talagang hindi mas mababa kaysa sa nakaraang pagtugis ng lumang sekta ng West Mountain. Sa bawat pagkakataon, kailangang gamitin ni Terence ang lahat ng kanyang trump card at ipagsapalaran ang kanyang buhay para halos makatakas. Maliit na bagay lang ang masugitan, ngunit ang maabot ang labasan ng walang anumang pinsala at mapanatili pa ring buo ang kanyang mga braso at binti ay isa ng himala.
Isang buwan na ang nakalipas, at marami na siyang pinagdaanan na payat siya ng husto, at sa pagbabalik tanaw sa tinahak niyang landas, ito ay isang mapait na luha. Noong araw, kahit si Tripitaka at ang kanyang amo ay hindi naman ganito, di ba? Sa teorya, ang pisikal na lakas ng isang cultivator sa Golden Core Stage ay nasa antas na ng halimaw, ngunit kahit na iyon ay hindi makayanan ang isang buong buwan na pagtakbo para sa kanilang buhay. Ito ay hindi lamang isang malaking pagsubok ng pagtitiis, kundi pati na rin ang patuloy na pag-igting upang bantayan laban sa palihim na pag-atake ng mga espiritong hayop. Kung ordinaryong tao lang, matagal na silang nabaliw. Kahit isang magsasaka ng mas mataas na antas ay hindi makayanan. Gayunpaman, hindi lang nagtiyaga si Terence, itinuring pa niya ito bilang isang pambihirang pagkakataon para magsanay. Ang pressure ay isang anyo ng pagganyak, hindi madaling makahanap ng napakaraming malalakas na espiritong hayop upang sanayin. Siyempre, hindi makatotohanan ang paglusob ng ganoon lang. Gayunpaman, ang katawan at ang kalooban ay maaaring maging mas pino at malakas pagkatapos maabot ang kanilang mga limitasyon. Walang duda tungkol doon. Kasabay nito, ang isang buwang pagsasanay na ito ay nagbigay daan kay Terence na ganap na makabisado ang butterfly microsteps. Nagawa rin niyang makabisado ang kaukulang super at ultimate arts ng madali, nakatumbas ng kalahating taon na halaga ng pagsasanay. Hindi lang iyon, kahit ang aura ni Terence ay nagbago ng kaunti kumpara noong isang buwan. Siya ay kalmado at nakalaan pa rin, ngunit siya ay mas determinado at hindi sumusuko sa kanyang mga buto. Para siyang pine tree na malalim ang ugat sa bato. Walang pagkakaiba sa ibabaw, ngunit ang kanyang mga ugat ay lumago mula 10 talampakan hanggang 20 talampakan, at higit pa. Kung mas malalim ang mga ugat, mas matatag ang pundasyon, at mas matatag ang pundasyon. Ang mga natamo sa buwang ito ay higit na mahalaga kaysa sa isang pambihirang tagumpay sa ibabaw. Wala siyang pagpipilian kundi tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit mula sa isang tiyak na pananaw, malaki ang natamo ni Terence sa pagkakataong ito. May bakanteng espasyo sa harapan niya, walang espiritong hayop na nagbabantay dito. May isang teleportation formation sa hindi kalayuan, katulad ng nakita niya sa kagubatan ng Lofeng. Dahil sa sitwasyong ito, nakahinga ng maluwag si Terence. Kung ang teleportation formation na ito ay binabantayan ng husto ng mga spirit beast, ito ay F***up. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Mabilis na pumasok si Terence sa teleportation formation dahil walang tao sa paligid. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo sa kagubatan ng Lofeng at ng kagubatan sa Lofeng ay kailangan lang ng isang token para ma-activate ang teleportation, ngunit ang isang ito ay malinaw na walang token at kailangan ng isang espiritong si Jade. Sa prinsipyo, sa tuwing ang isang teleportation array ay isinaaktibo, ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya ng mundo. Bagamat karaniwang ang bawat teleportation array ay idinisenyo na may isang porma sayon na maaaring mangolekta ng espiritual na enerhiya ng nakapalibot na mundo upang mapanatili ang normal na operasyon ng teleportation array, maaari lamang nitong pigilan ang teleportation array mula sa pagkasira. Malinaw na hindi makatotohanan gamitin ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng madalas na pabalik-balik na teleportation. Sa makatuwid, bago ang bawat paggamit ng teleportation formation, kailangang magdagdag ng superior grade spirit na si Jade sa mata ng formation upang magbigay ng kapangyarihan. Ang pinakamababa ay ilang daang piraso, at ang maximum ay libo-libo o kahit 10,000 piraso. Ito ay nakasalalay sa Katanji tanging pagbuo ng teleportasyon at ang distansya ng teleportasyon. Ang isang ito, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng isang buong 3,600 espiritu na si Jade upang ma-activate. Hindi maiwasan ni Terence na matuwa na mayroon siyang Jade Space. Kung sino pa man yun, matutulala sila. Hindi naman sa hindi nila ito kayang bilhin, ngunit sino ang magiging malaya na magdala ng napakaraming handa na espiritual na Jade sa lahat ng dako. Kahit sa umpisa pa lang dinala nila, siguradong itinapon na nila para masigurado ang pinakamabilis na bilis ng tumakas sila. Ngayon, wala silang magawang manood. Iyak yan ng walang luha.
May mga spirit jade sa mata ng Pormasayon, ngunit wala silang gaanong tsihalata na ginamit ang mga ito. Inilagay ni Terence ang walang kwentang jade sa jade space at ipinagpalit ng 3,600 piraso ng high-tier spirit jade. Mabilis siyang tumayo sa teleportation position at nagsimula. Naranasan na niya ang proseso ng teleportation ng higit sa 1 beses o 2 beses na, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, may nararamdaman siya. Ito ay tulad ng isang matalinong mag-aaral sa elementarya na nahaharap sa isang mahirap na tanong sa matematika, hindi niya ito maintindihan kaagad, ngunit pagkatapos basahin ito ng ilang beses, sisimulan niya itong maunawaan sa sarili niyang paraan. Sa bawat oras, magkakaroon ng kaunting pagpapabuti. Baka isang araw, maiintindihan niya ang lahat. Ang buong proseso ng teleportasyon ay napakaikli, at sa isang kisap mata, si Terence ay nasa isang bagong lugar. Naturally, mayroong isang teleportation formation sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa harap niya ay ang iconic na kagubatan ng Southern Island. Ang eksena sa likod niya, gayunpaman, ay medyo nakakatakot, isang malaking latian. Hindi kakaiba na makakita ng mga latian sa isang primitive na lugar tulad ng katimugang bahagi ng isla. Madalas niya itong nakita sa pagtakas niya noong isang buwan, at mas maaga pa, kailangan niyang gumamit ng putik para makatakas sa lumang sekta. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng nakakatakot na latian sa likod niya. 4,539. Ang ibang mga latian ay pare-parehong itim, ngunit ang latian sa likod niya ay makulay. Sa di kalayuan, mukha itong natural na diebat. Ang pangunahing punto ay hindi ito isang ordinaryong diebat, ngunit isang kumukulo na may mga bula na maaaring makasira sa espasyo. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot nang maamoy niya ang masangsang at nakakahilo na amoy. Akala niya ay matatakpan ng miasma ang lugar na ito bago ang teleportation, pero hindi pala. Sa halip, ito ay isang kakaibang latian. Senior, ano itong lugar? Tinakpin ni Terence ang kanyang ilong at nagtatakang nagtanong. Dapat may mali dito. Naging alerto siya nitong nakaraang buwan, at sinabi sa kanya ng kanyang instinct na may mali sa latian na ito. Ito ang 5 lason na latian. Sumagot ang nakakatakot na bagay. Nakakalason. Nagulat si Terence, normal lang na magkaroon ng lason ang latian na ito, ngunit hindi lang napansin ni Terence ang hitsura may mas mahalagang katangian. Ngunit ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay tila napakasagana. Ang unang impresyon ni Terence sa 5 lason na latian ay ang pangit nito, ngunit kung titingnan niyang mabuti, malalaman niya na ang chi dito ay sobrang siksik kaya naninindigan ang kanyang balahibo. Maraming lugar ang Sky Class Island na may chi, ngunit bihirang makakita ng ganito kasiksik. Si Terence ay hindi pa nakakita ng isa sa natural na kapaligiran. Halos bawat bula na lumabas sa latian ay naglalaman ng napakayamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Siyempre, ito ay hindi lamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kundi pati na rin ang ilang iba pang mga nakakalason na gas. Kung hindi ito mabubuhay hanggang sa pangalan ng 5 lason na latian. Oo, ang espiritual na chi dito ay talagang napakayaman. Sa buong katimugang isla, iilan lang ang mga lugar na may mas mataas na konsentrasyon ng espiritual na chi. Kung hindi dahil sa katotohanang napakadelikado ng lugar na ito, sigurado akong maraming espiritual na hayop ang darating dito upang sipsipin ang espiritual na chi. Baka makipaglaban pa sila para sakupin ang lugar na ito at maging sanhi ng pagdaloy ng dugo na parang ilog. Ang malagim na sinabi. Napakadelikado ng lugar na ito. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Medyo masama ang amoy, pero hindi dapat masyadong masama kung ito ay lason lamang. Maraming espiritong hayop ang napakatalino, at ang ilan ay may likas na kaligtasan sa lason. Hindi naman sila matatakot dahil lang sa kaunting makamandag na gas, di ba? Hehe, anak, huwag mong maliitin ang 5 lason na ito. Ang lason nito ay hindi ang uri ng lason na alam ng mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na 5 lason ay dahil ang latian na ito ay likas na naglalaman ng kapangyarihan ng 5 elemento.
Talaga, ang mga espiritong hayop at mga magsasaka ng tao na hindi lumalapit. Magpapatayan lamang ang 5 elemento nito. Magpapatayan ang isa't isa. 5 elemento lamang ang magreresulta sa pag-atake nito. 5 elemento ang magreresulta sa bawat isa. Upang lason, ito ay walang silbi. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence, ngunit ayaw niyang mauna pa ito. Kahit gaano pa kabihira ang 5 lason na latian, wala itong kinalaman sa kanya. Ngayong nakaligtas na siya, ang pinakagusto niyang gawin ay bumalik sa Black Sea area at bumalik sa North Island. Pagkatapos mong dumaan sa kagubatan na ito, mararating mo ang Crescent Ocean. Kung paano makarating sa Crescent City, ikaw na mismo ang mag-iisip nito. Alam ng demonyo na sabik na si Terence na umuwi, kaya ngumiti ito at tumuro. Okay. Tuwang-tuwa si Terence. Hindi na niya tiningnan ang 5 lason na latian at ginamit ang kanyang Super Butterfly Microstep para tumawid sa kagubatan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang malawak na dagat pagkaraan ng ilang sandali. Ito ay malabo sa ilalim ng fog ng dagat, ngunit maganda ang mood ni Terence. Kung hindi siya natatakot na akitin ang mga espiritong hayop, sumigaw siya para mapawi ang pressure. Kung tutuusin, na-pressure siya nitong nakaraang buwan, at sa wakas ay nakatakas siya. Ayon sa sinabi ng bagay, ang gasuklay na dagat ay nasa harapan nila, ngunit si Terence ay nakatayo pa rin sa bangin ng katimugang isla. Walang paraan para makasakay siya. Walang barko ang maglalakas loob na makalapit sa Southern Island, kahit na ang overlord ng escort agency sa Southern Continent. Ang tanging paraan para umalis si Terence sa lugar na ito ay pumunta sa dagat. Ang pagpunta sa dagat ay delikado kung siya ay malas, maaaring makatagpo siya ng nakakatakot na si Beast tulad ng Ghost Stingray, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa kanyang pinagdaanan ngayong buwan. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siya si Terence sa direksyon at binalot ang kanyang katawan ng purong chi bago tumalon sa dagat. Hindi makatotohanang lumangoy pabalik sa Dark Ark City, ngunit ang pagtalon ay ang unang hakbang sa pag-alis sa Southern Island. Pagkatapos lamang na makalayo sa isang tiyak na distansya, magkakaroon siya ng pagkakataong makasakay sa isang maswerteng bangka. Ang ibang tao ay matatakot na tumalon sa dagat, ngunit tiwala si Terence. Hanggat hindi siya nakabangga ng isang maligalig na hayop sa dagat, maaari siyang manatili sa dagat ng 1 buwan gamit ang kanyang mga kakayahan. Hanggat hindi siya pumunta sa maling direksyon, maaari siyang lumangoy bumalik sa Black Ark City. Mula sa oras na siya ay hinabol ng matandang sekta ng West Mountain hanggang sa oras na siya ay hindi sinasadyang tumalon sa espiritual na pagkikita, napakasama ng kapalaran ni Terence. Hindi naman kalabisan na sabihing may tubig siyang natusok sa kanyang mga ngipin kapag ininom niya ito, ngunit ngayong lumipas ang 1 buwan, sa wakas ay hindi na ganoon kalala ang kanyang malas. Pagkaraan ng halos 20 milya ang layo mula sa katimugang isla, nakakita si Terence ng isang pampasaherong barko, at nagkataon na ito ay patungo sa itim na Ark City. Matapos magbayad ng 100 espiritong si Jade, sa wakas ay nakasakay na rin siya sa barko. Pagbalik sa itim na Ark Dock, hindi napigilan ni Terence na magpakawala ng mahabang hininga habang nakatingin sa pamilyar na eksena. Napakaswerte niya talaga na nakabalik siya ng buhay. Ngayong naisip niya ito, kahit si Terence mismo ay nadama na medyo hindi ito kapani-paniwala. Ang pagtugi sa matandang sekta ng West Mountain, na nagkamali sa pagpasok sa Spirit Beast Meat, pagtawid sa 2 malalaking lugar ng Southern Island anuman sa mga bagay na ito ay papatayin siya, ngunit nalampasan ito ni Terence nang hindi nawala ng braso o binti ito ay talagang isang magandang wakas pagkatapos ng lahat ng paghihirap. Maliban sa pagtaas ng trapiko ng tao at pagtaas ng negosyo sa daungan, tila normal ang lahat sa lungsod. Walang gaanong pagkakaiba sa dati, na wala sa inaasahan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, sa pagkikita ng espiritong hayop noong 1 buwan, ang Vermilion Bird ay inihayag sa publiko ang diskarte na magpataw ng mga buwis sa lahat ng mga lungsod sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Bukod dito, napagpasyahan na ang pagpili ng Panginoon ng lungsod. Hindi inaasahan na lumipas ang 1 buwan at hindi pa sila nagsisimulang kumilos.
Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang mapayapang Sona ay namamahala sa Mollingsi area, at ang Vermilion Bird ang nagtalaga sa kanya bilang Panginoon ng lungsod ng Moleng. Marahil ay kumilos na ang lungsod ng Moleng, ngunit hindi pa nito naaapektuhan ang madilim na lugar ng Arc Sea. Ano man ang mangyari, wala itong kinalaman kay Terence. Ito ay isang bagay sa pagitan ng angkan ng espiritong hayop at ng dagat ng South Continent. Kung magkakaroon ng malaking salungatan, hindi ito malulutas ng isa o dalawang tao. Hindi banggitin si Terence, kahit ang isang tulad ng lumang sekta sa West Mountain ay malayo sa sapat. 4,540 po. Sa pinakakaunti, kailangan kasing lakas ng buong West Mountain na masamang sekta upang magkaroon ng karapatang makialam sa bagay na ito. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa karapatang ito. Halos imposibleng mapahinto ang ambisyosong Vermilion Bird ng ganoon lang. Ang isang bagay na tulad nito ay maaaring makaapekto sa buong Sky-class Island, at kailangan niyang ipaubaya ito sa malalaking kuha ng malalaking sekta upang mahawakan pagkatapos ng mga bagay-bagay. Hindi man lang maprotektahan ni Terence ang kanyang sarili sa kanyang kasalukuyang lakas, at kailangan niyang bumalik sa North Island bago ito mangyari. Bagamat normal ang lahat sa lugar ng Black Sea, hindi nang ahas si Terence na kumilos ng padalos-dalos. Ang pagsasanay noong nakaraang buwan ay nagtaas ng kanyang pagbabantay ng malaking halaga. Maliban na lang kung sigurado siyang walang nangyaring masama, hindi siya lalabas sa harap ng lahat. Kahit na ang Black Ark City ay hindi kasing delikado sa Southern Island, malinaw na naalala ni Terence na sinabi ng matandang sect master ng West Mountain na pupunta siya sa Dragon Boat Escort Agency upang manguna sa Escort Alliance Conference ng Southern Continent. Manghihingi siya ng gulo kung magpakita siya bago niya malaman kung saan pupunta ang matandang sect master. Dahil sa lahat ng maalamat na bagay na ginawa niya noon, isa na ngayong kilalang tao sa lungsod si Terence. Malamang ay makakatagpo siya ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa anumang sulok. Buti na lang, suot niya ang Thousand Silk Mask, at sa mata ng mga ordinaryong tao, isa lang siyang mukhang magaspang na martial artist. Natural, hindi siya makakaakit ng anumang atensyon. Matapos makapasok sa pamilyar na Black Ark City, si Terence ay walang ginawa sa buong araw. Nakahanap siya ng restaurant at kumain ng kung ano-ano habang nagpapahinga, nakikinig sa mga talakayan ng ibang mga customer. Ito rin ay isang uri ng karanasan sa Jiangho. Ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung ano ang nangyari sa isang lugar kamakailan ay ang umupo sa lokal na restaurant sa loob ng isang araw. Karaniwan, kahit na ang pinakamaliit na paggalaw ay malinaw na malalaman. Gaya ng inaasahan, ang tatlong bagay na pinakamadalas na pinag-usapan ng mga customer ay direkta o hindi direktang nauugnay kay Terence. Ang una ay ang sariling maalamat na mga kwento ni Terence, ang pangalawa ay ang Kaizen Escort Agency na naging overlord ng mga escort agencies sa South Continent, at ang pangatlo ay ang Evil Cultivator Giant, ang lumang sekta ng West Mountain, na namamahala sa Longzhou Escort Agency. Ang unang dalawa ay para lamang palabas, ngunit ang huli ay napakahalaga kay Terence. Mabuti na lang at hindi niya ipinakita ang kanyang mukha, o kung hindi man ay lumabas ang balita ng kanyang pagbabalik, tiyak na darating kaagad para sa kanya ang matandang sekta ng West Mountain, at magiging mahirap iyon. Naghintay siya sa restaurant hanggang sa dumilim bago ginamit ang gabi bilang takip para tumungo sa Kaizen Bodyguard Agency. Gusto niyang pumasok mula sa main entrance, ngunit nang may makita siyang ilang tindera na paminsan-minsan ay sumusulyap na, sumuko siya sa ideya at umakyat sa pader sa likod bahay. Hindi ito night market sa sekular na mundo. Pagkatapos ng dilim, karaniwang walang mga stall sa kalye. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay magulo sa araw, at mas magulo sa gabi. Ang mga mahiyain ay hindi man lang nang-ahas na manatili sa kalye, lalo pat magtayo ng stall. Mayroon lamang dalawang uri ng mga may-ari ng stall na nagbabantay pa rin sa kanilang mga pwesto sa mga oras na ito. Ang isa ay yaong talagang nangangailangan ng espiritual na jade, at ang isa naman ay yaong may lihim na motibo. Ang mga tao sa tapat ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay hindi nakasuot ng mabahong damit, at ang kanilang mga kilos ay tila hindi nasa masamang kalagayan.
Malinaw na hindi nila kailangan ng espiritual na jade, kaya dapat ito ang huli. Sa buong itim na Arc City, iisa lang ang puwersa na manunood ng Kaizen Escort ng palihim ang Dragon Boat Escort. Si Terence ay 80% sigurado na narito sila para tiktikan siya. Malalaman ng matandang sekta ng West Mountain ang sandaling magpakita siya. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, alam na alam ni Terence ang panloob na istruktura ng ahensya. Bilang overlord ng escort agency sa South Continent area, ang seguridad ng Kaizen Bodyguard Agency ay mas malakas kaysa dati sa pamamagitan ng higit sa isang antas, ngunit gaano man karaming tao ang humalili sa pagbabantay sa lugar, hindi nito mapigilan si Terence sa paglusot. Pagkatapos ng isang buwan ng matinding pagsasanay, ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen na tila binabantayan ng husto ay ganap ng hindi nababantayan kay Terence. Isa na namang buong araw ng pakikisalamuha. Hinaplos ni Wenhan ang kanyang ulo habang pasuray-suray na pabalik sa kanyang silid. Amoy alak niya. Hindi ito maaaring makatulong. Mula nang siya ay naging overlord ng bodyguard agency sa South Continent, ang malalaking kliyente ay bumibisita tuwing 3 hanggang 5 araw. Bilang young master ng bodyguard agency, natural na kailangan niyang lumabas para tanggapin ang mga ito. Hindi siya makatanggi na samahan sila sa pag-inom. Kailangan kong pumunta at mag-entertain ulit ng mga bisita bukas. Buong araw akong nandito at doon. Dati akong young master ng bodyguard agency, pero malapit na akong maging babae ng lasing na flower house. Natulala na nakaupo si Wenhan sa gilid ng kama. Tumawa siya ng mapait at nagreklamo. Dati, pinangarap niyang maging boss ng bodyguard agency. Ngayong natupad na ang kanyang pangarap, hindi na siya nakahinga ng maluwag kaysa dati. Hehe, mukhang pamilyar na pamilyar si Kuya Wenhan sa lasing na flower house. Halika, uminom ka ng isang tasa ng espiritual na tsaa para maibsan ang alak. Sa isang table na hindi kalayuan sa kanya, may lumitaw na figure. Mahina siyang ngumiti sa direksyon ni Wenhan at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Wenhan. Sabay buhos ng tasa para sa sarili at humigop. Parang hindi niya tinatrato ang sarili niya bilang isang outsider. Oo naman, salamat. Walang kamalay-malay na tumayo si Wenhan at naglakad patungo sa mesa. Nag-react lang siya matapos maglakad sa kalagitnaan. Agad na nawala ang kalasinggan sa kanyang katawan at naging malamig na pawis. Maingat niyang sabi na parang kaharap ang isang malaking kalaban, sino nandyan? Agad na nagising si Wenhan. Hindi niya napigilan ang patuloy na takot sa kanyang puso. Gusto niyang bigyan ang sarili ng 2 malalaking sampal. Ni hindi niya namalaya na may pumasok na pala sa kwarto niya. Matagal na siyang lasing. Mabuti na lang at hindi siya inatake ng kabilang partido sa unang pagkakataon. Kung hindi, kahit na magkaroon siya ng 100 buhay, ang kanyang leeg ay nahiwa na noon pa man. What's wrong? 1 buwan na lang, nakalimutan mo na ako. Nakangiting lumingon ang tao. Si Terence, natahimik na pumasok, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Nakasuot pa rin siya ng Chenzi mask. Kuya Ford. Tuwang-tuwa si Wenhan nang marinig ang boses, ngunit natigilan siya nang makita ang hindi pamilyar na mukha sa harapan niya. Masasabi niya mula sa hindi makapaniwala sa mga mata ng lalaki na nahulaan ng lalaki ang pagkakakilanlan ni Terence, ngunit hindi siya 100% sigurado. Kuya Wenhan, hindi mo na ako kailangang pagdudahan. Ako ito, Terence Ford. Nakangiting tumango si Terence. Ah! Ikaw ba talaga Kuya Ford? Sa wakas ay kinumpirma ni Wenhan ang pagkakakilanlan ni Terence. Nagpalit siya ng anyo, pero hindi nagbago ang boses at anyo niya. Sapat na iyon. Hehe, mahigit 1 buwan na kitang hindi nakikita. Kuya Wenhan, kumusta ka na? Tumango si Terence at binigyan ng tingin si Wenhan, sinabi sa kanya na huwag gawing big deal iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.